Network Entertainment. Spit Manila. Welcome to Season 2, Episode 1 of Tawalets with Spit! Nagbabalik kami for another season. Unfortunately, wala si Aaron ngayon dahil siya ay busy mag-Candy Crush. So ako muna yung Fruit papalit sa merge. kanya. Mag-fruit merge ngayon. We are here with old faces and with a new face. Abangan natin later. Pero before we move on to our episode, magkamustahan muna tayo. Spit fam, kumusta tayo? Let's start with Kara. How are you? Hey, I am so awesome because I'm with y'all. I miss you. Wow, I'm okay. Kara checking in. I'm okay. I feel good. Today is a good day. That's good. That's good. Wow. I feel great. It's a good day. Yes. Okay, thank you. Carl checking in. It's also great. Hindi ako medyo physical recently dahil pagod ako sa dami ng ginagawa natin as Spit Manila. Hopefully, I can get back into shape. Yes, but it is also indeed a great day. Ding dong checking in. Hindi pa ako nagkape kasi nag-order agad si Kara. Sabi ko na nga ba? Oh my God! Balita ko lahat kayo nakapag-coffee except for Oo. Ding Dong. Ako lang hindi. Kasi nag-order sila sa Grab ng Zeus. Tapos hindi ako nasama. Oh, kasalanan ni Karen. Ding-dong. Ano Okay bang lang. orderin mo sa Zeus if ever? Siyempre, yung ice malaka. Ay, malaka. Malaka. Oh, dahil dyan. Naligo ka pa kasi eh. Oo. Kung di ka siguro naligo, Oo. may kape ka. But is it a great day for you? It's a wonderful day. Hey. Ako naman it's a steady day. It isn't bad. It's actually good. It's just steady. Sometimes steady is perfect. Yes. It is. And of course, we have our new face of the season kasi wala siya sa past season dahil How very 1990s. The mukhang newest member. the newest member of Spit Manila, we have Ariel Diccion. So bali initiation So nice. natin whenever we go and delve into these podcast things. Kailangan mo ikwento ang iyong origin story sa Spit Manila. How did Spit find you or how did you find Spit? Yes, okay. Hello, unang-una sa lahat. Hello, welcome to me. Oo, it's glad to be here. It's glad to... Oh, sorry. Oh, masaya ako na dito kasi finally nakasama na ako sa podcast. Ang origin story ko ay baka similar kay na Monica, Chester, and Bibay kasi kami yung mga magkakasabay na pumasok sa era na yon ng Spit noong 2006. Nagkasama-sama kami sa isang invitational. Yes, Tama? parang open jam Open na jam. regular. Oo, workshop na inoffer ng Spit founding members to their friends and regular audience members. So, doon kami unang nagkasama-sama. Tapos, Spittles pa yung tawag sa amin noon. Plural ba? Oo, tapos galit na galit si Joel Kasi Trinidad. wala daw Kasi plural dapat walang S. Oo. And eventually, Spittles lang. yes, and because of the commitment, spittle lang daw. Talsik lang dapat. Tama, Yes, yung kasi yun, ano. So, and because of consistent lang din kaming sumasama dahil ine-enjoy namin. At swerte din kasi may oras kami siguro na mag-commit sa jam. Naimbitahan na kaming sumama sa mga regular shows. Dati sa Magnet Katipunan Yes. pa na. And Ang capacity ay 20. correct, oo. Tapos eventually pati sa mga events and private gigs, corporate gigs ay nakasama na. So that was 2006. So almost 20 years with Yes, so 20 years, 2 decades. Masaya ka pa ba?
As of today, masaya naman ako to check in. It's a day of recovery kasi kagagaling ko lang sa flu. I'm so glad na rest was on my side. So nakabawi naman ako. Tama ba yung rest was on my Tama. Tama yan. So, parang di ko na alam kung tama ba yung English ko. Pero nagkaintindihan naman kami. Sarili mo. Sarili ko. So, andito ako ngayon. And I'm happy and grateful to be here. Great day indeed. Welcome Ariel and welcome everyone to our Yes. first episode of season 2. Napaka-interesting ng season 2 natin, especially the first episode. Kaya nakasegregate ng ganito ang ating episode, although unintentionally. Dahil ang topic natin for today ay life before smartphones. So one couch is Ariel, Bibay, and Ding Dong. Alam What, na. what are you implying, Angelica? Baka yung mga nakikinig, hindi nila alam yung Oo, yung pagka-segregate. arrange. Oo nga pala. For those who Yeah. aren't Yeah. watching the video, on the right side of the couch, we have Ariel, Bibay, and Ding Dong. On the left side, you have Carl, myself, Angelica, and Cara. Hey. Bahala na kayo to interpret kung hindi niyo pa rin bakit. kung hindi niyo pa rin gets kung bakit namin sinasabi 'yon. Or sabihin ko na, mas bata yung mga nasa kaliwa, yung mga mas matatanda nasa kanan. Age is but a number. It is a number. is. It is a number. And that is why we're gonna talk about life before smartphones. Kasi halos karamihan naman sa spit ay trentahin na. Kasama ka na, Angelica, right? Next year. Next year. Oo. Trentahin and above. Trentahin and above. So we've had In a this lot- day and age, meron pa palang trentahin next year. Feeling ko meron pa naman mga pinanganak kahapon. Trentahin in a while. Oo. So pag-uusapan namin ng aming experiences before the age of smartphones. So may mga naiisip pa tayo. Meron bang specific time, like, na nagkaroon talaga ng smartphone? I think, sabihin na lang natin, sige, yun muna ang pag-usapan natin. Kailan ang unang experience nyo with an actual smartphone? Do you remember your first smartphone? I do. Oh, yes. I do. I pwede na yata i-consider na smartphone ng Symbian, ng Nokia. I think that's parang, oo, Symbian I think is a smart Yung phone. parang mga Pre- E26. Hindi ba ganun? Tama ba yung may mga ganun tayong unit nun, Ding Dong? Ano lang ako. Yung Symbian. malaki. Oo. Yung Symbian. So that was pre-2011, 20. Kaya ko nasabi yun kasi yung smartphones the way we know them now, una kong nagamit nung nasa ibang bansa ako nung 2012. Oh. So, dahil nga unang beses ko rin yun na magtrabaho sa ibang bansa. So, yun yung una kong smartphone na pinahiram pa nga sa akin ni Dana. Ni Dana yung una. So, 2012. So, bago yun. Pero bago yun, ang meron ako ay yung Nokia E26, yung kwadrado, yung parang, parang pamato. Before nun, di ba meron yung parang Blackberry, yung Ay, oo, isa pa yan. BlackBerry before Messenger. Oo. Blackberry. Yung, QWERTY. Oo Oo, na. QWERTY Oo. pad, oo. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta may ganun, pero, anong year ba yun? Tama, oo. Ay, Black. parang 2010. Yes. Oh, 2011 sila Pero BlackBerry. may na ako nun iPhone. Kailan ba ang iPhone? I think around the same time, mga 2000. 10? 10 din yan. Oo, 2008 nga yata. Yeah. Or 2009. Lumabas ng iPhone 3GS. Yung una-una. Oo, kasi iPhone ako nung mga 2012, Wow. Okay. 2013. Ako, as an Android girly, wala pang may alam ng Android. Kakalabas lang yun ng iPhone. And then, I had a friend who was working as one of the editors or one of the assisting editors of a tech magazine dito sa Pilipinas. And then she was talking about Android phones. I had no idea what they were. And at the time, walang nahanap dito sa Pilipinas unless you go to yung mga independent tech stores, wala pa sa mall. And then, ang sabi niya, nabibili yun sa Taiwan.
But I was so curious. I spend a lot of time going in. I'm such a Google girly. Lagi akong, sobrang dependent ako sa Google hanggang ngayon. So during that time, I looked up so many forums. I joined many forums. And then I'm like, wait a minute, baka meron dito. And then I found the store. Wala siya sa as in standalone store. And I found an Android phone and I started using it. Siguro mga 2008. So, I have been using smartphone since then. So, hindi pa uso yung smartphone. Yung iPhone, parang bagong-bago pa lang. Siguro mga ganong time, if I recall correctly. Ako, actually, I was also on Android. Nag-start din ako na Android. Una ko smartphone, I remember exactly the specific model. It's a Samsung Galaxy Spica. I got it ng... Same. Oo, Spica. Spica. Oo. I got it nun na mga 2011 or 2012. Kaso, mga isang taon lang siya sa akin dahil na-snatch siya sa... Habang nakasakay ako sa bus. Although, masaya naman siya. Like, for its time, I'm like, wow, technology. Technology, Oo. yes. O, kayo naman, kamusta kayo? Paano ba masabing smartphone pag meron na siyang camera or colored na yung... Hindi, yung apps. I think, Tama. yeah, I think app-based. Okay. Kasi parang, so nung grade school ako, binigyan ako ng mom ko ng parang hand-me-down na phone para makontak niya ako sa school. Ano siya? Philips na flip phone. Na yung MP3 player nasa labas. And then, yung sa aking phone talaga na brand new na naalala ko first, mga ganun din, 2010, 11, ano siya, Champ, Samsung Champ. Samsung Champ. Oo. I remember that one. Kasi ano siya, parang family plan. So, yung number ko nun, Sun Cellular, umabot pa siya hanggang mga 2 years ago before ako nag-change ng number. So, sobrang tagal. 2 years ago? 2 years. Oo, ganun siya. Pagbalik mo. Hindi ko kasi na-register nung umalis ako. Yun. Ako, I think around 2009 nga, kasi naalala ko nung college, nagtitake na kami ng photo ng mga kaklase ko para i-post sa Instagram. May Instagram na ng 2009. Hindi ba wala? Or mga Meron. college, 2009. oo. Meron. As in, yung mga ano lang. Meron. Oo. Yun pa yung, I think, hindi siya double-digit iPhone eh. Like, nasa 6 pa yata. Yung mga unang-unang iPhone 4, iPhone 6, something like that. Tapos, ang kapal pa nung likod niya. Yung hindi pa siya super flat. Yung parang pwede mo pang, pag ginanon mo, gaganon siya. Kasi ganun Yes, kakapal yung ano. curve. Oo, curve. iPhone 3GS yung curved eh. Oo. Oo. Pero hand-me-down lang din siya. As in, all my smartphones before, hand-me-down lang. So ano ba ang smartphone ano ba ang ginagawa ng smartphone sa buhay nyo ngayon? Bago tayo mag-delve into our life before, what is our life right now with the smartphones? Ako personally, I don't think I can live without one. Ang daming, parang buong buhay ko nandun na sa smartphone ko. Andun na lahat ng emails, lahat ng contacts ko, lahat ng kausap ko. Lahat ng bangko ko. Lahat ng bangko ko nandun na. So if magkaroon man ng rise of the machines like Terminator, lagot tayo lahat. Lagot ako. Dahil yun para sa akin. I think sobrang importante ng smartphone para sa akin. Ako yung feeling ko kaya ko mag-survive without the apps and all. Well, wala rin naman ako masyadong apps na kasi wala na akong storage. Pero ang mahirapan ako without is yung maps. Kasi mga kunyari Grab, ganon. Kasi mahirapan ako magtanong, especially kung nasa bagong place ako, kung paano mag-commute or papunta dito. Pag yung usual places na alam kong how to go from pabalik-balik. Pero yung mga bagong lugar, like especially tayo may mga bagong venues, parang feeling ko mawawala ako. And wala akong makokontak. Tama. Nung na-snatch yung cellphone ko, naramdaman ko yung hirap ng walang phone. Pero mas deadman naman ako sa apps. Mas ano talaga, yung hindi ako makabook ng sasakyan, wala akong pambayad. Tapos kasi nakalink lahat ng bangko ko to doon. So, kailangan ko siyang ibuhayin ulit. Tapos yung mga mas chat, like yung nung nawala ako sa Viber lahat. So, nawala lahat ng chat ko. Communications. So, parang paano na lahat ng kausap ko? Ang dami kong nawala lahat yun. Plus kay Didi, in fact, yung ginamit kong app din is yung hindi natin siya nasama sa coffee orders.
Sobrang convenient and efficient kasi nag-i-evolve din yung app. Oo. Because now, pwede ng kanya-kanyang bayad or isa lang ang magbayad. And before, di ba, pahirapan pang, sisingilin pa kita Divide ganyan-ganyan. mo ba? di ba, ba? Compute In mo cash. ba? Ngayon, I think, hirap kasi it was made to be super convenient and accessible. Ako naman yung hanap buhay. Before, kasi ngayon meron na tayong managers. Pero before, ako yung manager ng Spit. So, kung wala akong phone, wala tayong trabaho, guys. So, parang wala tayong trabaho at all. Pero ngayon nga, dahil meron na tayong team na nag-handle nun, hindi na ganun as much. But, there are still, like, yung papalakad ng company natin. So, because we are self-managed, like SB19. Wow, may pa-shout out. Pero ganun nga, we're self-managed. So, yung mga back-end stuff, kailangan ko talaga ng phone every time. So, if a member of our team or staff needs something that we have to decide on, ako yung una nilang contact person. Tapos tayo magde-decide together. So, kung wala akong smartphone, hindi ko tanggap yung mga emails, yung mga documents and what that, ganon. So, sobrang importante sa akin yun. Isa ganong level of importance siya sa akin. Yung sa akin, or syempre plus 1 or 1,000 even sa lahat ng sinabi nyo, lalo na siguro dun sa mga banking transactions and communication. Pero parang ang feeling ko ay naging flexible ang ibig sabihin ng commitment sa maraming paraan. Na-enable yata ang pagiging flexible ko sa pagdating sa mga oras na pupuntahan in a traffic-ridden metropolis. Oo, 'di ba? Parang halimbawa dahil nagtuturo ako kapag kung sakaling malilate ako ng pagdating sa klase, dahil kahit pa umalis ako ng mas maaga dahil lang sa unpredictable yung traffic, I can get in. So communication, but I think in relation to pwede kang parang nasalo ka kasi malilate ka or nasalo ka kasi or pwede kang malate kasi may sasalo sa iyo. Pwede ring maging ganun yung effect. Kasi naalala ko nga kasi parang dati kapag sinabing, Kita tayong 2 o'clock sa ganito, ha? sa Cubao. Kailangan pupunta ka kasi wala nang text. Walang Wala na. ganun. Pagka hindi ka dumating ng mga 15 minutes, 30, Iwan ka ano mo lang pasabi-sabi. So yun yung una kong naisip kasi parang or at least nga sa amin sa school 10 minutes or depending on the length of class hour, kung 15 minutes kang malate, may prerogative na nung class na umalis. Right. So nang wala. Pero kung may pasabi ka, at least pwede mong mapakiusapan yung students na, pakihintay lang ako kahit 20 minutes. Ganun. Although hindi naman ako na-relate ng ganung katagal, syempre. Bihira naman but that's what I'm saying lang. At saka yung pwede kang mag-change ng mind, ay, masama pakiramdam ko, hindi na lang ako tutuloy today. Oo, Ganun. oo. Kasi- Dati walang ganon. Kasi Kasi landline. Tapos, minsan landline pa ng kapitbahay. Kasi hindi lahat So, ng tao yung may usapan dati, pag nakita, sa Sabado punta susundin mo yun kasi wala nang chance to back out. or ang isa naman yan yung kapag yung nag-cancel ng classes nung bata ako nag-cancel ng classes. Paano ko malalaman kung anong oras ako masusundo? Kasi ang susundo lang naman sa akin ay tatay ko na parang hindi ko kabisado noon ang number ng office ng tatay ko tsaka parang on the go yung tatay ko. So hindi ko alam kung paano ko siya i-contact. Tapos parang maghihintay ka lang doon tapos kakain ka ng fita. Tapos tiwala lang. Oo, no? tiwala lang. Naalala ko nga nung grade school, syempre wala pa akong phone or wala pa rin namang smartphones nung grade school ako. So kapag susunduin na, hindi ko nga makontak yung dad ko. Kami ng ate ko, pupunta kami sa principal's office ba? Hindi naman yata. Pero parang admin or guidance. Tapos makikitawag kami sa landline. Para tatawag pa kay
kay mommy, tapos yung mommy ko tatawagan yung dad ko. Kung sino lang yung memorize namin yung number. Naalala ko, meron pa mga payphone talaga sa labas, diba? Kung Yes. na-tsempohan mo na, maswerte may payphone dito. Pero kung wala kang barya, or gumagamit mo ng card doon, eventually Mga nag-card. ano na yun, year 2000. Yes, oo. Kasi kami naabutan pa namin yung 3.25 talaga. sa red phone. Red phone. Tapos, kailangan mo ng 3.25 centavo coins. Dahil kung hindi 25 cent, kunwari piso na buo, hindi yun pwede. Kasi hindi yun kasha. Thus, Ding Dong Avanzado song. Yes. Yes. 3.25 lang. Oo. Pero meron ding option kung wala kang barya or phone card na tumawag ka sa operator. Oo. Pero kailangan mo yes. ng land. Hindi, sa zero mo ano, siya. sa payphone. Tapos, pero kailangan tatanggapin nung tawagan. Oo, pag tinanggap ng tawagan mo, Sa kanya sa matcha-charge. kanya Collect. charge. Kung hindi, Collect call. Paano yung natatawagan ka at a random payphone? Bigla siyang magre-ring. Sa pelikula lang. Hindi. Sa US pwede yun. Kasi yung sa May US, number yung may phone. number yung Oo. per payphone. payphone. Dito wala. Parang magic. Pang horror, no? So, nasasagot. No? Yes. Ay, dagdag ko lang doon sa communication. Kasi freelance talaga ako ever since eh. So, wala akong means of communication. Wala akong trabaho. So, dati wala naman landline. So, kaya kailangan, dumaan ako sa lahat. Pager, Yes. cellphone na, yung malaking pangkayod. yung ganong itsura pa yung cellphone. Brick phone. Oo, yung ganyan. Yung Nokia na ganito kalaki na ganyan. Tapos malaking TV. Yung may antenna. Pero one line na yung cellphone. Tapos parang orange pa yata yung ilaw. Tama ba? Oo, medyo orange yung LED niya. Ganun, nadaanan ko lahat yun. God. Anong feeling, Ding-dong? Like, for example, nakita, may technology. Parang ganun din. Parang nag-update si iOS, di ba? Ay, kailangan ko mag-update. Ganda ng analogy mo, Mi. Diba? Kasi kasi like dati, yung pager, kailangan mo pa rin ng telepono kasi pero at least nakakatanggap ako na tutututut. BTR, ganyan-ganyan. So pupunta ka na lang doon. Kasi para the commercials. Otherwise, kung wala kang ganun, walang kukontak sa'yo. So wala kang trabaho. Speaking of update, naranasan mo ba, Didi, yung magte-text ka nung maiksi lang kasi onti lang yung May number of characters. Number of characters. Dati yung di ba, bawat pindot ng number, 3 letters yun. Yung alphanumeric. Yes. Ganun. Oo. Tapos ako naka T9 ako dati. Yung T9 dictionary. Sa phone. Men, kasama pa rin siya sa kasama siya dun sa lumabas siya sa 3210, nagkaroon na ng Meron ako. T9. Correct. Meron akong 3210. Oo. So, ibig sabihin, pati yung, dahil nga may charge din yung pag-text, to say I love you costs 1 peso. 1 peso per text. Una, libre lang yung text. Actually, oo, Tapos tama biglang, ka. nagte-text na lahat, wala nang tumatawag. Chinarge na lang. Sinarge. So, At depende pa yan sa network mo. Yung isa, 3 piso eh. Yung unang-unang Oo, commercial ng text, nung pwede na mag-text sa phone, commercial ng, yung pipe sila, tapos nag-communicate sila yun. Yeah. tas tama ka, free, siya, no? Free yung text dati. Free, value-added service. Parang gano'n, ano? Wala nang tumatawag, text na lang kasi yung tipid ng Pinoy. Kaya may bayad. Oo. Naalala niyo pa yung time na nagpapaload? Hindi pa pa-load. Nagla-load pa tayo gamit ng mga prepaid cards. Yes, yung bibili ka pa sa Correct. 7-Eleven. Yes. Okay. Pasa load. Sige, may pre-pasa load pa. Actually. Oo, Oo. may pasa load. May question ako para sa inyo. Magkano ang monthly load ninyo? Oh my gosh. Noong time na yon. Pre-unlimited or ano? Pre-unlimited. Unlimited. Parang ang dami na ng per month. Per month. Oo. Parang sa akin malaki na yung mga 100. Ay, parang 50 to 100. 200. Mga ganun. Kasi wala naman din akong tinetext kundi family. Ay, parents ko yun. 30 pesos lang yata kaya ko nun. Isang buwan? Siguro. 30 texts ka lang? Paano ka mag-ailangan sa jowa mo? Jowa ba? Sure. Once a day lang. 30 days. Face to face na lang. Good morning, Face to face. Tipid-tipid, face to face. Kumain ka na. Ako, I think 150 yung binibigay ng parents ko per month. Kailangan mo i-budget yun. Ako kasi nagkaroon ako ng cellphone.
nagtatrabaho na ako. Tapos prepaid din ang una kong binili. I think 100 or 200 nga yata ako. Tapos ang dadagdag ko nga, nakikitext, dahil nga libre yung text, nakikitext ako sa mga kaklase ko nung libre pa yung text. Kasi may text ng magulang ko para lang sabihin na gigimik kami, ganun. Kasama ko si May, kakasama ko si Val, mga ganun. So, nakikitext. So, eventually, kahit may bayad, nakikitext. Ako naman wala kasi may line ako. But wait, yung lowest kasi ng Globe noon, ang tawag ay Plan 100. So 100 pesos a month. So sobrang yon, yung kailangan may budget. Taon to, Bibay, naalala mo? Yon? Pre-smartphone days pa yon. So pre-2000 or late 1990s. Late 1990s, so Plan 100, and then nung eventually nagtrabaho na ako, tapos meron akong co-teacher na as in 15 years siya nakapag-Plan 100 hanggang finish out na ng Globe. Wow. Oo. Tapos na yun parang medyo nag-uuso na yung smartphone at the time. Talaga ako, paano ako mag-survive? Wala na, fini-face out na pati yung mga alphanumeric. Talagang he really held on to his alphanumeric phone up to the last breath ng Plan 100. Wow. Explain ko very quick yung 30. I think weekly naman siya. Binawi. Inisip niya, paano nakakapag I love you? Nang once. Forever akong prepaid. Ever since, hanggang ngayon prepaid. So ngayon, kahit yung ngayon, nasa mga 200 pa rin yung binabayad ko a month. Kasi may unli naman na I guess ganun din nung lahat na, binigyan na kami ng parents ko ng sarili naming phones. Lagi na kaming family plan. Kasi may libreng phone minsan. Ako rin, prepaid din ako. Same with Ding Dong for the longest time. Prepaid. Always. Prepaid. Yes, prepaid. Nung binanggit ni Angelica yung may family plan na ganun, wala kasi kaming ganun. Naisip ko, parang iba rin ang notion nga. Nung sinabi mong tiwala lang, iba rin yung notion ng tiwala lang din siguro sa amin magkakapatid. Hindi ko alam kung worthy talaga ako ng tiwala. Pero iba yung parang halimbawa yung tiwala ng magulang ko noong high school niya. Pumunta siya sa parish, kasama niya yung barkada niya. Tapos, bakit di pa Parish siya? friends. Parish friends. So, yung pala mga bakla friends yung kasama ko. Na parish din naman. Pero yung kung darating ang tatay mo o ang nanay mo para sunduin ka kapag bumabagyo. Kasi nga wala kami nung family plan. So, I think even how we operationalize that tiwala was also different. Kasi ngayon, kahit kaming magkakapatid na may cellphone lahat, kahit alam naman na nasa speech show ako or yung sanabi naman ng kapatid ko, sasama lang ako sa magbo-bowling lang kami ng mga kaibigan ko sa bayan, ganun. Parang kahit na late na, tatalagin mo pa rin, nasaan ka na, parang kahit na adults na kami. So, kahit yun, parang nagkaroon din ng change dun sa ano yung ibig sabihin ng trust that way. Kasi may mas madali yung access sa isa't isa eh. Like compared to before. Parang before, sabi niyo nga, wala kang choice kundi pagkatiwalaan mo. Dahil hindi ka naman makakapag-send ng photo, hindi ka makakapag-video call, pwede kang tumawag, pero pwede ka magpanggap. Hindi, wala po ako sa Los Baños. Hindi ko po kinikita yung ex ko dito sa Laguna. Andiyan po ako sa Manila, nag-group study po ako. Ngayon, hindi na pwede kasi, sige nga, video call nga, di ba? Wala na. So I think, iba yung may access ka to someone at that specific degree. Yeah. Tsaka nung bata ako, syempre wala pang cellphone. So kung late ka uwi, Anong meron? wala. Landline. Apoy. Smoke signal. Pag late na ako uwi, doon ka na lang magpaliwanag. Bakit ngayon ka lang? So parang, wala. Ano ba?
Gabi na, Bahala na. Tama. Pagka, Ginawa mo Papagalitan na ka eh. rin lang naman kung uli ka ng Tama. 12 or 5 What? a.m. o di, todo mo na. kaya nga, di ba, kapag tinawagan ka ni mama, sabi mo, magkasama tayo. Sa kaibigan mo, pag tumawag si mama sa'yo, magkasama tayo. Hanggang ngayon naman, ginagawa pa rin. Ginagawa. Na-curious tuloy ako sa bukod sa texting and communication, like doon sa mga phones before smartphones, ano pa yung ibang nagagawa doon sa phones na yun? Snake. Oh my Dati talaga. Yes. To me. Ringtone. Ringtone. Oo. Uy, dati yung spit, meron kaming nag-record kami for smart ng yung ringback tone. Oo. So pag may tatawag sa'yo, ito yun. Tapos bayad yun. May bayad Yeah. yun. Wow, ang ganda. GM. Naalala ko pa yung ko, yung ginawa ko is parang, oh my gosh, you keep calling. Please, I don't wanna answer the phone. It's very you. It's very you. Paulit-ulit lang. Kasi gano'n pa ulit hanggang sagutin yan. So boses, hindi yung... Boses namin. Hindi kayo... Hindi melodic. Hindi melodic na... O ano. Madami yun eh. Oo. Naalala ko nga yun. Anong tawag doon? Ringback. Oo, naalala ko yung ringback. Meron pa noon yung parang magte-text sa'yo yung celebrity ba yun? Oh my God. Oo, meron. Tapos si-charge ka nila ₱5 para doon. Araw-araw. God. Parang either Bible verse or message from Piolo Yes. From Piolo Pascual. Or horoscope. Or horoscope. Yes. Daily Meron ako ng horoscope. horoscope. Tapos putol-putol pa minsan. So parang Dalawang may text. 2 out of 2. Depende sa unit mo. Meron pa yung yung nagko-compose kayo ng sarili yung ringtone. Yes. Oo. 3210 ang una yan. 3210 ang una. Simula nun. May ninong ako na medyo techie siya nung time na yun. Binigyan niya ako ng software sa PC na logo maker. So kung ano yung logo na nakikita mo din Yes! sa... Ay, oo. Yes. Yes. Magde-design ako, bebenta ko siya ng ₱20. Ang ganda. Ano siya? Software? Oh, hindi pa app eh. Hindi Kasi pa ano uso. yun, di ba square? Yeah. Dots Square. siya. Pixel. Drawingan mo naman ako ng Ghost Fighter. Si Eugene. So, drawing. Grabe, parang cross Oh, stitch. tapos dadali nila yung phone sa akin. Kasi hindi mo naman siya pwedeng i-Bluetooth dahil wala pang Bluetooth dati. Kailangan isasasak mo yung cellphone dun sa PC ko sa bahay ko. So, Tapos nagka-infrared na. Yes. nasabi nila nakaka-cancer daw. Oo. Yung kahit nga daw yung use ng cellphone, yung ano daw, pagka malapit ka sa cell site, magkaka-cancer ka. May mga ganun eh. Ano pa, pwede ka rin sumali sa raffle. Ay, oo. Text raffle. Oo. 4 digits yung Yes, oo. In fact, nakasali ako sa Wheel of Fortune. dahil Yes. dahil sa Jumoy ako Iba dun pa yun sa mga ganun. yung may mga game show tapos magte-text ka ng sagot mo. Iba yun. Iba pa. Next Iba partner yun. yun. Oo. Siya, naging studio Studio contestant. contestant. Oo, kasi Iba rin siya dun sa sa MMK, yung iti-text mo. Hulaan mo yung hulaan mo title. Samantalang dati magsusulat ka sa likod ng carnation. Carnation. Ah, yes. Dapat may name, address, tirahan, signature. Sa Ganun. label. Tapos merong may kailangan ng 2 label ng ganyan. Ay, or oo. isang box ng gano'n. Ida-drop sa inyong PO Suking box. tindahan. Oo. Sa mga harap ng grocery may box doon. Correct. Meron Tapos pa naman yata ngayon. Tapos yung tambiolo na yung pag Oo, sa yung- mga or sa noontime shows yung parang nagdadaan. Grabe yun. Sa dami ng entries. Oo, yun. Yung lumilipad-lipad pa. Yes, Oo. oo. So iba rin yung 'di ba parang pati yung how TV productions also showed yung mga ganun. Kasama yun yung bulto-bulto. Wala nang ganung visuals So, ngayon. bukod sa, yun nga, yung a few things na nagagawa natin sa phone before siya naging smartphone. Kasi ngayon, di ba, smartphone, parang halos, siguro, most of the hours we spend in a day, nag-scroll tayo. Before, nung wala pang mas-scroll, anong ginagawa niyo? Paano kayo nagsuspend ng araw niyo? Nanonood ng TV na may commercial. Which is TV. talaga. Parang wala TV. kang choice. Yung panglibang talaga. Panglibang. Dahil ako taong bahay naman ako, hindi ako lumalabas para mag-basketball. Introvert, so taong bahay lang. Lalaro ng computer games or manonood ng TV. Nung summer, nung high school, as in, pupunta kami sa bahay ng isa't isa. Tapos naalala ko, nagkukwentuhan lang talaga kami. As in, walang naka-phone kasi wala namang smartphone Yes. lahat nun. So, Buong araw. Nagbabike.
Buong barkada nagbabike. So marunong nasya-shock ako minsan na yung mga generations na mas bata sa akin, hindi marunong magbike. Kasi nung generation ko, lahat kami Yes. may bike na or at least marunong magbike. Kung wala mang bike, nakikibike pero lahat marunong. Ako nakikibike ako, tas 2 ikot lang pero nagiging 5, ganun. Suga pa. Oo. Naalala ko yung mga commercials dati, ginagaya namin ng ate ko or talagang magpe-play kami ng tune, pang-hum kami, tapos hulaan mo kung anong commercial yan. Yes! Kasi mga commercial ngayon, di ba ads, parang minsan, parang skip, or minsan, parang ang tagal naman nito. Yun. Dati pag nanonood ng TV, para hindi kami ma-bored during commercial, uunahan kung bago lumabas yung product, hulaan mo kung anong ad yun. Galing. Kami ni Monica, nanonood kami ng tennis. Kasi nagbakasyon kami sa Italy noon, tapos meron kaming apartment. Hindi kami may-ari ng apartment. So naki-lease kami ng 1 month. Dahil lahat ng shows ay dubbed in Italian, wala kaming maintindihan. So paghapon and time na yon, French Open. So nanood kami ng French Open. Hindi mo kailangan ng words. So kahit ang commentary ay Italian, okay lang. Tapos, natuto kami sa rules just by observing. Although yung dad namin, kasi nagpe-play siya before, medyo may sinabi siya, ito, ganyan-ganyan. Pero kasi during the day, may trabaho siya. So, grabe, ganong ilang hours kami nanonood ng tennis na hanggang nalaman na namin yung scoring, ganyan. Yung, dahil sinabi mo yung panonood ng TV, yung ding pag mahal na araw, pag Holy Week, walang ibang palabas. So, so wala ka talagang... Bukod wala sa kang mga Lenten specials. Oo, kasi... Eat Bulaga Lenten Oo. special. Kasi parang yung smartphone na nga natin, yung pang-distract natin, Ngayon. parang yun ang go-to mo kapag wala kang ginagawa. Kasi pwede kang magbasa doon, pwede kang mag-research doon, pwede kang manood na rin doon. Pero dati nga kasi, iba-iba yung may kanya-kanyang gadgets para sa kanya-kanyang activity o may kanya-kanyang space para sa iba't ibang activity. Parang ngayon lahat nandun sa smartphone. It's just one digital space where Kasi you can yung pati go to. music, radyo. Sabay-sabay. Pati movies, doon na lahat. Pati, ultimo, pag drawing mo, nandun na rin. Doon din. Dati parang mas we allowed ourselves to be bored and parang go through that boredom to be able to find something creative or tayo yung gagawa ng sarili nating ikaaaliwan. Parang, hindi naman siguro we allow it bilang wala naman tayong choice. Sa bagay. Para wala tayong And choice. accept. Wala tayong matulog. Actually, oo nga, no? Kung wala kang magawa dati, Matutulog. matutulog ka, magsusiesta ka. Nung kami tatlo, naabutan pa namin yung brownout sa gabi. Guys, wala kaming TV, wala kaming radyo, walang ilaw. Kami kasi may generator. Wala pa rin TV. Nasa Kasi wala Manila pa ka rin. noon, Wala pa. Wala ka pa. So, ang meron lang kami ay landline. Tapos, unahan pa yan kasi, syempre yung mga barkada mo, sa phone, yun lang. Minsan meron akong phone call na 1 oras, tapos sa second hour, ibang tao naman, ibang part ng barkada. Kasi, hindi naman kami, wala pa yung mga 3-way call, wala pang ganon. So, one person per ng barkada mo, so maximum of 2 people per night now by candlelight. Oh my gosh. So, merong point, parang 1 year yata yun. Oo, mahigit. Oo. Na Every night. every night, walang kuryente. Rasyonan ng kuryente kasi kulang ang Panahon ni production. Cory yun, no? Panahon ni Cory. Post-EDSA So yun talagang telebabad to the max. Oo. Tapos unahan yun. Kasi syempre kung may mga kapatid ka,
May mga tatawagan din sila. Kami naman, nung mga barkada ko, dinadaanan namin yung isa't isa sa mga bahay. neighborhood. Oo, tapos ang para malaman kung nandun ay papalakpak nung yung oh my God. Yes, oh my God, ganyan. Para ka magtatawag ng tricycle. Yes, ganyan. Tapos parang, kaysa sa tawagin yung pangalan mo, Yel! Kaysa sa, ganyan, papalakpak. Tapos lalabas ka. So parang, pagka magba-brownout na, ayan, baka darating yung barkado kong crush ko. Oh my God. May ganyan din akong similar emotions dati nung mag-brown out before smartphones because parang pag nag-blackout or brownout, mas maliwanag sa labas. Ewan ko kung anong effect yun dahil siguro mas kita mo na yung, yung moon, yung stars. And then matic, pag nag-brownout, alam ko nang lalabas kami, tapos may magigitara. Yung gano'n. Sa amin naman, kasi marunong magpiano lahat ng kapatid ko. So yun, nakakantahan kami Correct. hanggang Mm-mm. kung hindi maglalaro ng Boggle. Habang may kandila. Candlelight. The rechargeable lamp naman. Para mas maliwanag. Wow, rechargeable lamp. So siya. Kami, ano pa yung D batteries yung ilalagay. Yung matataba. Yung square ba yan? Hindi, yung Yung matabang, kayong parang bilog. matabang Oo. double A. Speaking of yung mga crush ni Ariel, paano kayo nakikipaglandian Nung wala nung wala kang smartphone? Sa pager. Paano maglandian ka sa pager? Ano tinetext mo sa page? Nakakaloka. So yung, sa mga listeners or viewers na hindi alam ang pager, ito ay isang device na para siya, rectangular na kasya sa bulsa. So, a lot of people, back then, there were more, I guess, safe to say, there were more people who had pagers than cellphones. So, yung pagers, meron ka lang monthly, tapos unlimited yung pwede mong ma-receive. Para mag-send ka ng message to a pager, you call an operator, and then the operator, call center siya, the operator types whatever it is that you're gonna say to this certain number to be sent to to the number of the pager. So kung may kalandian ka, tatawagan mo si operator. Alam niyo, operator, yung Oh my kwento ng God. buhay niyo. Oo. So meron silang log ng love story mo. So nakakahiya yun kasi para siyang confessional box. I love it. And you say whatever kalandian doon sa taong hindi mo kilala. Kung meron ako, yung boss ko, kilala niyo siya, mamaya ka na sabihin pala. Nag-away sila ng ex niya, jowa niya. So nagtawag siya, page mo, sabihin mo sa kanya, ang kapal ng mukha niya. Tapos sabi, bakit hindi pwede? Kasi sabi nung operator, ay bawal po magmura. Hindi naman mura yung totoo naman. Pag-away. Ikaw, paano kayo nakapaglandian? Wala. Wow! Wala akong life eh. Na-realize ko dun sa paglandian ay ang haba pa ng natin, ang haba ng patience natin for pursuing a person. Naalala ko yung crush ko dati nung grade school. Pumunta siya ng States para magpa-opera ng scoliosis. So, sinusulatan ko siya. Snail mail. Oo. Isang buwan bago bumalik yung letter. Wow. So, imagine mo in this day and age, parang pag hindi ka tinext ng isang buwan ng isang tao or wala kang Ghosted update, na yun. parang wala na, nakapag-move on na ako. Pero Oh my nung panahon na, siguro nung panahon pa nung gera, mas malala pa, di ba? Parang 3 buwan. Kung dadating. Kung darating, or kung darating na buhay, or sulat. Wala na. Ganun, yun yung experience ko na magsusulat ako sa kanya, darating sa US, siguro mga 2 weeks bago dumating sa kanya, makabasa niya, magsusulat siya pabalik, 2 weeks babalik. So, parang technically 1 month bago may update ng buhay niya. Yung classmates ko naman before, ang classmates gagawin ko, hindi ako nakikisali. Magsasend sila ng GM or group message, pero para sa isang tao lang Oh my talaga. God. Yung mababasa na lang. Nagpaparinig. Parang nagpaparinig na parang, good morning, you are the sun, you are so special, blah, 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 blah. Tapos, -GM. Wow, -GM. Mm-mm. Wait, dati nung wala pa kaming phone or anything, as in, pupunta mo sa classroom to give the notes. As in, sulatan siya. Pumunta ka sa classroom niya. Pwede po, excuse po kay ganito, kay certain person. Tapos, iabot mo yung
yung letter. Nakakatawa kasi nung binabasa ko yung mga letters recently, merong mga mention doon, doon sa mga letter dates na, anong mobile mo? Anong number mo? Or, wala ka pang testy sa akin sa Friendster. Mga ganon. So, parang siyang shocks. Like, na-capture niya yung Yung era. Oo. Yun. Oo. Okay. Yung, kung similar to that, baka ang isang subtle na landian ay slam book. Yes. Kasi may pa-dedication. Papasahin mo sa ka. lahat. So, At saka, who is your crush? So, so marami palang lumalandi sa akin nung bata ako. Hindi ko alam. Oo, kasi nagpapapirma siguro sa'yo. Bumunta sa bahay namin, madami, kasi diba, may all-boys school, all-girls school. From the all-girls school, ganito, pile of mga slam book. Wow. Gusto nila malaman kasi kung sino yung crush mo. Yun lang naman yun. Oo. Tapos, syempre, pangit yung sulat ko. So, yung ate ko, hindi, ikaw ako magsusagot. Wow. Para maganda yung ano. Si ate mo na pinuntahan natin? Hindi, yung ate Iba ko pa na nandun. Dito. Siya na susunod. Yan dyan sa labas. Oo, ayun. So, pati grad pick, halimbawa. Although ngayon naman yata may tradition pa rin of grad pick siya. Na may dedic. Na may dedication. Pero noon kasi talagang yung, dahil walang digital, hindi ganoon kadali, wala magtabi ng digital copy. Yeah. So yung bibigyan ba ako or hihingi ka, 'di ba? Yung Kasi may bayad yun, bawat pa-reprint. Oo, hindi ba? So kung sino yung gusto mong bigyan vis-a-vis, sino yung gusto mong, kaninong photo yung gusto mong makuha, oo. Na-curious tuloy ako kung meron sa iyo yung nakapag-try na yung makipag-eyeball ng text Oh my mate. God. Ayun, Oh my God. I was thinking about this a while ago na yung isa sa mga, yung sa pagdating sa trust, ay yung eyeball culture. Oo. Grabe. Eyeball culture, I swear. Ang siguro may mga namatay na dahil dito, pero maswerte yung mga buhay pang nakalabas sa dangerous times. Kasi Again, tiwala na hindi. Oo eh. Kasi ngayong panahon na to, you can look at their profile picture. Iba, hindi nga siya catfish eh. Kahit dati, parang, siguro catfish pa rin naman yung term before. Pero dati, Walang picture. Walang picture, wala kang kahit anong basis. Minsan, text message lang. O tara, makipagkita naman tayo dito sa palengke mamaya. I've done it once. Kaibigan ko pa rin siya. Well, hindi na kami nagme-message. Pero naging kaibigan ko siya for a long time. Oo. Wala naman nangyari sa amin kahit ano. She's a good friend. Buti maganda yung Yung experience. kalabasan. paano kung wala ka na ngayon? Di ba, hindi ka namin nakilala kasi wala ka na. Ano Dati naman? yung sa may mga chat group, hindi ko alam paano yun. Ay, sa ano? Sa cable sa TV. cable. Oo. Actually, doon ko siya nakilala. Yung yung may computer na, pero may something, hindi ko maalala. Basta, MIRC. parang ganon. O ICQ. Parang ICQ. ganon, mga ICQ. Tapos sa office kami na CCP, tapos taga-Lasal daw siya. So, madami kami. Tapos sinabi, kita tayo dun sa Taft, so ganyan. Tapos pumunta kami. Lahat kayo. Hindi namin siya kinilala. As in, siya na siguro yun. Tapos tumuloy na kami. Sinayang yung oras. I think, kaya siguro buhay kasi I met in a public place. Like, very public place. Yung 7-Eleven sa tabi ng UST. Ay, oo. I think, Usually naman, public place. oo, Yeah, ako yeah, din naman kailangan. nakapag-eyeball din ako. At doon din ako sa TV. Akala ko sa UST rin 7-Eleven. Kayo pala. Hindi ako nakapag-text doon sa ganun. At F na F ko yun. Feel ko na I'm living a dangerous life. I'm such an adult. Parang ganun. I'm so living it in parang YOLO. Wala pang YOLO noon Wala pa. siguro. Pero Wala parang pa. ito talaga yun. Pero din, ganun din. Sa public place ka naman. Tsaka araw. Oo, araw. Tapos meron akong go-to friend na tinetext ko. Kung nasan ka. Kung nasaan ako. Iba yung nangyari sa akin. At saka dahil lang sinasabi ko rin sa kanya, kapag hindi ko type, Pag hindi maganda. pag hindi ko type, text kita ng mabilis, parang call, gano'n, call. Para save me. tatawag siya, tapos Emergency kunwari. Oo, tapos parang, ay, oo. Ang sama, oo. Ayun, pero, so meron akong gano'n na experience. Pero,
Buti na lang din. Bagang, Buti na dito ka pa buti na ngayon. lang, baka andito ako sa season 2 episode 1. Kaya puluwala si Ariel sa season 1 dahil Nakipag-eyeball. at wala po siyang go-to sa amin. So, ikaw, Kara, may experience ka ba? Ay, iniisip ko nga kung i-share ko eh. Wow. Binuksan mo na eh. Oh, we're here. Hindi, kasi parang scammy yung feeling. Kasi, di ba, yung time na hindi pa unlimited. So, like, binabayaran mo per text. So, meron nag-text sa akin. So, parang ko, wow. High school. Like, parang feeling mo, yun, same feeling na, oh, ibago to. This is something I've never experienced before. Okay, let me dive into it. So, message ko siya. Mind you, 3 piso isang text. 3 piso, ibang network. Magkaiba kami network. Only to find out, English pa kami, ganyan. Gusto ko Only na to find out. importante yung detail na yun. Pero in Jeje spelling, kasi another culture na character limited yun eh. I'm here. Ganun. Only to find out, kaklase ko pala siya. Plot Oo. twist. Tapos irita ako kasi mayroon na akong person in mind na, uy, baka si ano to. Baka si ano to. Sige, okay lang yung 3 piso. Hindi, kaklase ko pala. Tapos parang hindi ko, so bakit? Bakit? Bakit natin ginawa to? Hindi ka na lang lumapit. Bakit natin ginawa to? Alam mo, magkano load ko? 30 pesos per per week. week. So, 10 text lang yun sa'yo. At wala ka ng ibang matetext sa linggo. Wala na. Yun na yun. So, parang, okay, tinanggap ko na lang kasi kaklase ko siya. So, parang, okay, gets. Friends pa ba kayo? Hindi na. Buti naman. Maganda. Maganda. So Dito technically, ako. naka-eyeball mo naman siya. Oo, every All this day. time. Every class. So iba nga talaga ang buhay nung ano. We're nearing the end of our episode. So bago tayo magtapos, meron ba kayong gustong ibalik from pre-smartphone era na sana makuha natin ulit or magawa natin? It can be anything abstract, a feeling. For example, ako personally, I wish I had the same patience that I had pre-smartphone era. Kasi ngayon ko lang siya na-realize na ibang-iba talaga yung patience ko as a person. I think I'm very patient now, pero iba pa pala yung pagtitiis ko dati nung wala akong access doon sa tao or wala akong access to information na okay lang sa akin na walang nangyayari. Na sana ngayon dahil choice ko na at hindi dahil wala akong kang choice. Yun yung sa akin. I wish I had the patience to be okay with nothing. Kayo? Ang hirap sundan kasi philosophical. Ako yung parang 2 things. Yung isa ay to be able na magkaroon ulit ng parang feeling ko hindi naman nag-weaken masyado yung boundaries. Pero parang mas firm lang before na kapag may nag-text, hindi ko kailangan replyan agad. Or parang Wala nga siyang scene. Oo. Oo. Actually, ngayon naka-off yung scene ko sa lahat ng messages. Pero hindi siya as urgent ngayon. Ngayon kasi parang lahat urgent. Parang lahat ng messages urgent. And even nga, hindi messages parang pag may article or post sa newsfeed mo, parang it's happening now. So, pero before naman parang kapag wala kang ginagawa, then nasa lobby ka ng dentista, may na-pick up ka na magazine, doon mo lang naman makikita yung mga new articles. Tapos parang, okay, kasal na pala sila, ganyan. Tapos last month pa pala. Ano pa yung issue? Tapos, yung isang bagay naman is yun din, na parang mas magkaroon ng time na mas intentionality and doing other things or siguro mostly bonding with other people na hindi online or kahit minsan kasi pag kumakain lahat nagche-check ng phone from time to time or kahit yung mga simple things like board games or doing arts and crafts with people, especially na yung love language ko talaga is quality time. So ayan. Parang almost same din. Pero hindi ko siya ma-place right now. Top of mind lang is yung pagdi-discover mo dahil with the intention na sinabi ko talaga sa'yo. Hindi yung nakita ko sa feed mo or sa update mo. Yung ganong, I guess intentionality na para sa akin yung message na yun. At hindi siya accessible
by anyone else. anyone Hindi else. sa share to all. Oo, hindi siya GM. Ganon. So, parang, I guess, nasa in alignment with how communications are right now, na pwede kang mag-send ng message ng hindi mo pinag-iisipan. Yung mabilis ang kinember lang. Pero kung yun dati na bawat message na isasend mo, parang pinag-isipan mo siya. Or bawat news na isashare ko sa kaibigan ko, pinag-isipan ko siya bago mo siya nalaman. Parang ganon. Hindi ko ma-place right now, pero yung ganong feeling of, para sa akin tong message na to. Kaya ako nalaman. Something like that. Magbi-build ako doon. Siguro dahil parang, hindi ko alam kung ka-reverse nun. Pero parang yung sana hindi natin kailangang magkaroon ng fear of missing out. Ang naiisip ko kasi ay, dati kasi pwedeng kasama kita ngayon, nag-uusap tayo, nagchichikahan tayo. Hindi ko kailangang mag-worry na meron akong ibang importante or whether it's actually important or I deem it as important, a conversation na nangyayari digitally. Dati kasi walang ganun eh. Parang dahil pinili kong maglaan ng oras sa iyo, nasa kalendaryo ko yun, nasa planner ko yun. So, hindi ako a-attend ng ibang meeting na wala. Alam nung meeting na yun na wala ako doon. Pero ngayon, parang ang daming conversations na pwedeng nangyayari na kinukonsulta ka pala o kailangan yung pananaw mo. Parang we're forced to spread ourselves too thin. Oo. Kasi kahit naman kung emergency may gustong itanong sa yung nanay mo, 'di ba? Tatawag siya sa or ano kung ganun kaimportante or again, magde-decide na lang Or si hintayin nanay. na lang niya pag-uwi na lang. Oo, di ba? Oo, ngayon kasi parang kahit yun hindi makapaghintay. So, parang because ako siguro yun yung nakakadagdag sa anxiety ko minsan. Shucks, parang hindi tuloy ako maging fully present minsan. Sa nakikipagshikahan lang ako dito sa barkada ko ngayon. So, ayun. Building on that din. Kasi parang yung lahat ngayon, everything is parang urgent na may naisip ako, sasabihin ko, text mo agad na hindi naman kailangan, like, yun, parang dati kung kailangan mong manood ng news, maghintay ka mamaya 6 p.m. Kasi lalabas siya. Doon mo lang malalood yung news. Ngayon, nandiyan na siya habang nangyayari. Or yung, yun nga, yung may kailangan ka magkikita naman kami bukas ko na tanongin. Parang gano'n. Ngayon kasi kahit nandun ka sa banyo, nagtatanong ka. Nangyayari lang. Naliligo ako so paano kung order ng kape? Diba? Doon pa rin. Mag-record na ako Paano? Oo. Yung patience of not rushing or letting things happen in their own time. Ganun. And being okay na With na-miss that. out ako. Oo, ganun. Ako naman yung napansin ko ngayon dahil nga it's so easy with the smartphone to access kunwari shopping or magpa-deliver ng food. Parang ngayon tamad akong lumabas. So siguro ang going back to the question, ano yung gusto mo maibalik pre-smartphone era, yung pag-discover ng mga bagay-bagay sa labas ng bahay ko or outdoors. So kasi ngayon ay, ano kayang meron dito? Ay, tapos parang okay na sa akin makakita ng picture. Pero iba pa rin yung lalabas ako tapos makikita ako tong bagay na to o makakabili ako ng something na nahawakan ko, nasukat ko, yung ganon. Parang, so yung parang pupunta ako sa isang tindahan na ito yung specialty ng lugar na to, yung ganon. Parang, I would like more of those. Of course, it's a choice. Pwede mo pa rin naman gawin yun. Pero dahil grabe yung temptation lang na, andyan sa kamay mo, pwede mong bilhin, ganyan. Yun yung parang agaw, paano ba yun? Agaw choices for me. Yes, very, very insightful. We've reached the end of our episode. Hindi tayo naka-improv game. Meron na dapat. Oo nga. Sabi nila, pwedeng baguhin eh. Baka sa episode 2 na lang. Actually, very interesting ang next episode natin kasi it's going to be adulting versus real life. Wow. So baka may mga magbabalik na mga other spitcasts na wala ngayon dito. So yes, hopefully sa mga listeners natin or viewers na mga natin ngayon, hopefully had a great time listening to us ramble about the past and the present and
the possible future Future. of what smartphones can do to us. Remember, if you are trapped in your big black box that is called the smartphone, you always have a choice to get out. Be the change you wish to see in the world. Wow, ang ganda. Get out. Akala ko Ganda. you can have the option to throw it away. You also have the option to throw To it give away. it to Or us. to turn it off. To turn Turn it it off. off. Live slow. Unmute. Gusto ko yung throw it at us. Throw it Throw it at us. And remember, bago po kayo maligo, if may group order po ng coffee, mag-order na po kayo. This is episode 2 of Towelettes with Spit. Ako po si Carl. I'm Angelica. Cara. Ariel! Bye-bye. And ding dong. See you in our next episode. Or hear you. Hear you. O, tara, mag-order na tayong kape. Ito na mag-order. Spit, spit. Wow. Yay! And cut. Spit Manila. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.